Aming paglalagay, iba ka na. Sigurado na siya ng tuluyan. Hindi na siya ang dating kinikilala bilang pinakamabait at mapagkumbabang nilalang sa kanilang lahat. Dahil ba sa nakuha na niya ang lahat kaya siya nagbago sa masamang paraan o dahil sa mga hinanakit na nararanasan niya kaya siya naging ganito. Sa isang napakagandang hardin na napupuno ng nagagandahan at makukulay na bulaklak at halaman ay may naligaw na isang nilalang na ubod ng pangit at walang kakayahang makalipad pagkulan ng mga Uy, Grace, sayang na yung bata dito. inaasahan ng mga nilalang. Pangit niya, kadiri! Kadiri, pangit naligaw siguro siya ng landas. Teka lang guys, kakausapin ko. Hoy, Huon, ba't ka nandito sa maganda naming hardin? Kaya nga, pangit-pangit mo, paslupa ka, wala kang pakpakagaya na sa amin eh. Siguro ay walang kamalay-malay sa gagawin nilang plano. Nandun lamang siya sa isang sulok habang kumakain ng tila. Guys, wala na ako. Nagigyan natin siya sa pinakamataas na puno dito sa hardin. Tara, ako na plano mo. Pag sinabi kong go ah, 1, 2, 3, go! Hinahanap na ako ng mga magulang ko. Pero kahit anong sigaw niya ay wala na. Hindi na siya binalikan. May mga bagay talaga na hindi na dapat hinahabol pa. Pag iniwan ka, huwag mo na kasama bagay sa siya. So, gunera naman this girl. Sumapit ang gabi, ngunit wala pa rin dumadating na tulong kay Uod. Patuloy ang iyak niya simula pa kanina nang mapatingin siya sa itaas at makita ang isang bituin na ubod ng liwanag at kinausap ito. Akala ko, hanggang na nila ako. Akala ko, may mga kaibigan ako. Pero mali pala. Akala ko lang pala. Hindi ako matatanggap. Dahil wala akong pakpak na katulad nila. Sana, hindi na lang ganito ang kitsura ko. Sana, wala akong mamamatay man ako ngayong araw na to. Sana, magbago ang itsura ko. Sana, matanggap na nila ako. Naniwag ito si Uod at habang tumatagal ay unti-unti na siyang namatay dahil sa lulong at kalungkutan. Hanggang sa nabalot siya ng isang maputi at malakot na tela na nagsilbi kanyang kabakas. Makalipas ang ilang araw, Ay, pangit na, no? Kapart. Ay, ano ba? Oo nga, ang ganda niya. Ay, pag niyo. Maganda ba yan? Pakpak lang ba yan ang talaw? At nang lapitan nila, ito ay hindi nila alam na siya si Bukol. Nainiwan nila sa itaas ng puno hanggang sa mamatay at ngayon ay nabuhay. Binigay sa kanya na bituin ang kanyang kunting kahilingan. Sapagkat siya naman ay mapalitan sa pagpupakap nila lang. Siya ay naging isang kunting pagpapatay. Ngayon ay magalan siya. Matanggap-tanggap at wala na sino man na makakagawa sa kanya ng masama. Pero masama dito, sa kanyang pagbabalik, ay nais niyang mahiganti sa mga hinanakit na binigay nila sa kanya. At dahil siya ay may kakayahan, ay tuloy kanyang sa mga masamang paraan. Lahat ay pinabina natin siya! Alice, Yes? bago ka na dito? Ngayon na lang kasi namin nakita ang ganda-ganda ng pakpak mo. Salamat! Masyado ka ng silaw sa pakpak niya, baka
ka. Susumbong ka, bahala ka dyan. Sumbong mo! Wala ka dyan, mas ka dito, sumbong ka eh. So, taray naman si Skoy, makaalis na ka. Okay. Hindi mo ba ako nakikilala? Ako lang naman ang ampas lupa, iniwan niyo sa puno, at iniwan niyo hanggang sumamatay. At ngayon, nandito ako para mag-gatis. Wait! Sinasadya yun. Kinuha niya pinakos. Sabi niya kasi hindi nila ako papasin kundi ginawa ko yun eh. Ikaw nga nagpapalo eh. Pag ano? Pag maganda na ako ngayon. Well, mapapatawag ng kita sa isang kondisyon. Kung papakainin mo sila ng ulam-ulam at sabihin mo na ito ang magbibigay sa kanila ng kasinday ng pakpak na katulad mo. Hindi yan pala eh. Pagpatuloy naman. Bini-bini. Umalis na siya at pinuntahan ng mga kaibigan. Buyog! Eh di ba? May pasalungo ka sa inyo. Ano, tapos ka na naman, Dek? Ito, mapaganda daw sa inyo. Kakaroon kayo yung pakpak na tulad niya. O, talaga, kailangan mo ka-try na malay kung gumanda ka. Hindi na magsalita. Pastilya. Makalipas na ang isang segundo ay nakita, namula, at ang dalawang pakpak at sumapit ang buong katawan